Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad. Magandang gabi, welcome po muli sa ating live podcast ng Danaro Gate Ministry dito sa Facebook. Pastor Amil, muli magandang gabi. Gandang gabi, Pastor Derek. Pastor, nagpapatuloy po tayo sa ating pong pagtalakay at pagbibigay ng comment ninyo po dito sa acrostic meaning ng lotus, which is very contrary po ito doon sa tulip. So ito yung pang-kontra noong si Pastor, ano ang pangalan? Daniel Weitzbach. Daniel Weitzbach. Talagang Talagang parang German opo. At actually po, Pastor, active po sa Facebook eh. Marami na siyang followers. At medyo nakaka-alarma din po ito. Kasi although Armenian yung parang dating, pero pre-Greece talaga po, Pastor. Pag binasa mo po yung Parang Armenia na may pagka-Calvinist sa pinakahuli no sa P.
Opo. May perseverance eh. Yes po. Yan. So hindi siya consistent Armenian. Hindi po. Free grace siya, free grace. Magulo rin eh. Pero Pastor, nakaraan po, parang tinalakay natin yung dalawa, liable depravity, yung L at saka yung O. Yung occupational election. No. Siguro, mas maganda po, Pastor, na may elaborate pa ulit. Ano po? At then, yung total atonement ngayon. At yung kasunod nun yung U. Unlimited grace. Ba, matindi. At yung S ay security of the saints. Wow. Mayroon din siya palang security. Tingnan natin kung ano yung sinasabi niya para ma-comment natin. Naroon na tayo sa total atonement, no? Opo. So, Sabi po. ano sabi dyan? Basahin ko po. Pwede na ba? Occupation, total atonement. Sa total atonement tayo. Total atonement, ito ay against sa limited atonement. Pangontra nila ito. Christ died for all. John chapter 1 verse 29 says, He is the Lamb of God who take away the sin of the world. Yan chapter 3 verse 16 says, God loved the world. 1 John chapter 2 verse 2 says, Christ is the propitiation, not for believers only, but also for the whole world. The atonement is sufficient for all and applied to those who believe. Parang yan talagang tunog eh. Oo, tama na. Okay, tingnan natin yung John 1:29. Yung bang John 1:29 ay ano? Salvific? Sige ba, tingnan natin. Di ba? Tingnan natin yung John 1:29. Sabi nga doon ay ano bang tinutukoy dyan ni John? Tingnan natin. Naroon na rin yung verse no? Opo, nandun. Sige. Ano bro? Okay. Sabi sa 29, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay, di ba? Ngayon, pansinin natin, no? Ang sabi dyan ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay. Ngayon, sanlibutan, di ba? Lahat ng tao. Lahat ng tao. Ngayon, kung naalis na pala ang kasalanan ng buong sanlibutan, di wala na tayong kasalanan. Lahat. Bakit meron pa? Kung ano? Ano bang ibig sabihin dyan nung salita ni John? Mayroon kasi yung context eh. May context yan eh. At ang context niyan ay makikita mo sa Leviticus 16:21 to 22. Yan ang context. Yan ang tinutukoy ni Apostle John. 16 po. Chapter 16 ng Leviticus verses 21 to 22. Chapter 16 verses 21 to 22. Kasi buong sanlibutan no? Opo. So anong kasalanan ba yan? Anong kasalanan? Bakit tinama? Kung inaalis niya ang kasalanan ng buong sanlibutan, di wala ng kasalanan lahat. Di kung wala na palang kasalanan lahat, di universalism. Lahat pala pupunta sa langit. Di ba? O kung pala wala ng kasalanan ang lahat ng tao dahil inalis na pala ng kordero ng Diyos, ni Jesus, ang kasalanan ng buong sanlibutan, bakit pa tayo mangangaral? Inalis naman na pala Nung siya mamatay pala, inalis na niya. Ano lang kailangang ipangaral pa? Kasi kahit naman pala hindi ka magsisi, inalis na Kasi ang word na ginamit, inalis Hindi naman sinabi pinatawad, di ba? Opo, hindi. Di ba? Bakit inaalis? Anong uri ng kasalanan ng inaalis? Tingnan natin. At anong uri ng kasalanan ng pinatatawad? Yun. Ngayon, yung atonement kasi, ito yung original na Day of Atonement. Ito'y nagaganap isang beses sa isang taon. At ito ay tinatawag na Yom Kippur. Na sa araw na ito ay nag-aalay ang pinakapunong saserdote ng dalawang klase ng kordero. Dalawang klase ng kordero. At yung inaalis ang kasalanan, ang nag-aalis ng kasalanan, ang picture ay yung isang kordero na tinatawag na scapegoat. Yun namang isa
na para sa kapatawaran ng kasalanan, yung sacrificial lamb ay pinapatay. Ngayon, nang sabihin ni John na si Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, may isang uri ng kordero o ng batang kambing na tinatawag na kordero. Na yun ang nag-aalis ng kasalanan. Mamaya talakayin natin anong kasalanan ang inaalis. Okay? Ganda po yan. Okay. Mayroong inaalis siya na kasalanan. At tingnan natin ang context. Basahin mo ang Leviticus 16:21 to 22. Basahin po natin. Mm. Ipapatong niya sa verse 21. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan, pagsuway ng sambayan ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Sa verse 22, tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan. Pagdating sa ilang, ito ay pakakawalan. Ayun. Okay. Ano kaya to? Okay, no? Anong uri ng kasalanan ang inaalis? Ba't inaalis? At alam mo ba na yung John 1:29 ay isang figure of speech, no? Na ang tawag ay ellipsis. Ano ang ellipsis? May missing word, pero ang kahulugan ay common sense, maunawa mo. Kasi hindi naman inaalis ang kasalanan. Dahil kung inalis ang kasalanan, di wala ng kasalanan. Wala. Oo nga. Anong inaalis? Yung parusa para sa kasalanan yon. Kasi hindi pwedeng alisin ang kasalanan. Dahil kung aalisin ang kasalanan, abay di lahat ng tayo walang kasalanan. Hindi naman sinabing pinatawad, no? Kundi inalis. So kung inalis na, wala nang patatawarin. Di ba? So kaya ibig sabihin, may kasalanang pinatatawad, may kasalanang inaalis. At dito sa John 1:29, ang missing word diyan ay yung parusa sa kasalanan. Inaalis niya ang parusa sa kasalanan. Ngayon, bakit inaalis ang parusa? Bakit hindi pinatatawad? Bakit inaalis? Dahil ito'y tumutukoy sa minanang kasalanan. Ito'y tumutukoy sa kasalanan ni Adan na taglay ng lahat ng tao. Inherited. At kailangan parusahan ang lahat ng tao para masatisfy ang puot ng Diyos. Pero inalis na ng Panginoong Jesucristo na siyang larawan din ng asal lamb o scapegoat. Inalis na niya ang parusa para sa minanang kasalanan o para sa likas na pagiging makasalanan lang ng lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya tinukoy dyan buong sanlibutan kasi lahat ng tao ay may minanang kasalanan. Pero dahil kay Jesus, kaya ang word na atonement ay hindi po salvific. At dito nagkamali ang Synod of Dort sa paggamit ng salitang atonement para itukuyin yung redemption na pagtubos. Iba ang pagtakip, kaya kita mo, propitiation. Siya ang propitiation sa ating mga kasalanan. O pag sinabing propitiation, panakip butas, pantapal, pampakalma sa puot ng Diyos. Kumbaga, pangsamantala na satisfaction. At ito'y para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Anong kasalanan mayroon ang buong sanlibutan? Isang uri ng kasalanan, yun yung minanang kasalanan. Nasabi sa Romans 5:12, nasabi doon ay ang lahat ng tao ay nagkasala sapagkat sila nagmana ng kanilang kalikasan kay Adan. At dahil doon kumalat ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Anong kasalanan ang tinutukoy doon? Yung galing kay Adan. Yung minanang kasalanan na hindi pwedeng panagutan ng hindi naman actual na nagkasala. Kasi yung kasalanang minana, hindi pwedeng panagutan ng hindi naman siya mismo ang nagkasala. Kaya ang ginagawa ng Diyos, inalis niya ang parusa doon para walang mananagot para sa kasalanang minana lang. At yun ang tinutukoy ni Juan doon. Na siya ang kordero ng Diyos, ang tinutukoy na kordero ng Diyos ay yung asalel lamb. Na ipapatong doon ng chief priest yung kanyang kamay at ang lahat ng kasalanan ng buong Israel, dadalhin niya sa ilang. Ngayon, may isa pang sa Day of Atonement. Mayroon pang isa na kordero. At ang tawag doon, sacrificial lamb.
Sa verse 30. Oh, pakibasa yan. Yung sacrificial lamb. Kaya may dalawang uri ng kasalanan eh. May dalawang uri din ng handog. Ano? Oh, sige, anong sabi Verse doon? 23, 23. Pupunta naman si Aaron sa tuldang tipanan at uhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis sa sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin Yung. May isa pa. para sa kanyang sarili, At sa buong bayan. buong bayan din. Diba? Ano pastor, pag tiningnan mo yung atonement as a whole, malilito. Malilito. Bakit may kasalanan dito? Tapos Yeah. may Oh, di ba kasalanan- ba't dalawang uri ng kasalanan dinidil? Yung isang kasalanan, dadalhin sa ilang para alisin. Hindi naman pinatatawad. Oo nga po. At yun namang isang kasalanan, kasi one day, sa isang taon, nagpapatawad ang Diyos sa lahat ng actual na kasalanan. Pero pag nagkasaulo uli, maghahandog uli ng handog na susunugin. Yung handog na susunugin, yun naman ang picture ni Jesus Christ as the Redeemer of the punishment from our actual sins. Yun namang asal lamb ay picture ni Jesus as the atonement or propitiation for the original sin of all mankind. At dito, kailangang linawin natin, no? Nakakalito ito sa lahat, pero malinaw na may dalawang uri ng kambing. May dalawang uri ng goat. May dalawang uri ng handog. Tama. So, ibig sabihin, may specific siyang tinutugunan na uri ng kasalanan. Hindi ito pastor nakita ng mga Lahat, hindi. Walang nakakita. hindi nila. This is the only time that we have discovered this truth. And we have discovered this during my dissertation in my PhD in PCU na yung infant salvation. Kasi itong malaking problema eh. Kaya nalilito ang maraming mga theologians, hindi nila ito makita eh. Kaya sila nalilito na yung mga bata kailangan din na i-elect. Yung mga bata ay elect lang ang maliligtas. Elect infant. Elect infants. Kasi hindi sila makapaniwala. Ay, yung bata naman kasi may minanang kasalanan. Paano maliligtas? Oo nga naman. Ito ang sagot ng Diyos sa mga tao na walang actual na kasalanan. Bakit mo naman sila papupuntahin sa impyerno? Hindi naman sila nagkasala ng actual. Wala namang dapat tubusin. Wala namang dapat bayaran sa kanila. Kailangan lang pawiin ang puot niya doon. Kailangan takpan. Kasi kahit paano yung original na kasalanan ay nagpaging makasalanan din sa mga batang isinilang eh. Hindi sila naligtas dahil sila'y banal eh. Naligtas sila dahil pa rin kay Jesus. At ang lahat ng tao, matanda o bata, yung atonement ay para sa kanilang minanang kasalanan. Bakit? Bakit kailangan na i-deal ng Diyos yung minanang kasalanan? Para pag nagpunta ang isang taong namatay, na may sapat na gulang na alam niyang siya yung nagkasala, hindi niya sisisihin ang Diyos na, bakit mo ko dinala sa impyerno? Ako na may nagmana lang ng kasalanan kay Adan, di ba? Hindi naman niya ginustong. Hindi ko naman ginustong magkasala. Ito na ngayon. Hindi ka narito sa impyerno dahil sa minanang kasalanan mo. Dahil yun ay pinawalang saysay na ni Jesus. Yun ay kanya nang inalis. Yung parusa doon ay inalis na niya. Walang parurusahan dahil sa nagkasala lang siya, dahil likas lang siya makasalanan. Narito ka sa impyerno dahil ikaw ay actual na nagkakasala. Alam mo ang mabuti at masama. Alam mong mayroong manlilikha, pero sinamba mo ang nilikha. At alam mo na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero ayaw mong magpasakop sa kapangyarihan. Itinakwil mo ang Diyos. Kaya nga, kailangan may dalawang handog. Para yung mga sanggol, yung mga taong lumaki na hindi naman actual na nagkakasala, ay maligtas din, kapatid. Dahil wala namang katarungan kung ang Diyos din ang lumika sa bata sa tiyan ng kanyang ina, pagkatapos ang Diyos din ang nagpahintulot na iyon ay i-abort ng kanyang ina. Tapos dadalhin naman niya sa impyerno. O kaya sinolusyonan din iyon ng Diyos. Kanya nang iniligtas yung mga bata na hindi tatanda. Elect din iyan dahil ang Diyos din ang may akda ng buhay niyan eh. Ngayon, paano masusolusyonan yun? Ay sila makasalanan din. Kaya may scapegoat.
Si Jesus ang panakipbutas para sa lahat ng tao na may minanang kasalanan, hindi na iyon parurusahan dahil sa minanang yon. Kaya inalis niya ang parusa para doon. Pero hindi inalis yung mismong kasalanan. Dahil kung inalis yung mismong kasalanan, di wala na tayong kasalanan. Hindi na rin tayo magkakasala. Inalis na rin ang ating sinful nature. Eh, di wala na ka na rin kasalanan. And therefore, there is now a very clear, vivid solution doon sa mga tao na nagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Kaya totoo for God so loved the world. Because He has also done something for all people, not only for the elect. They have experienced also yung kabutihan ng Diyos pagdating doon sa pag-absuelto sa kanila sa kanilang kasalanan ng magulang na hindi nila kailangang panagutan yon. So, in some sense, ay meron silang tinatawag na yung common grace of atonement. Atonement is only a common grace. Redemption is the special grace. That's why we call, sa third natin, no, kaya yung ibang Calvinist, sa akin nagtataka bakit ka 6-pointer? Kasi naniniwala ako na yung atonement is unlimited. But, yung redemption is particular. It's only for the elect. Ano namang tutubusin mo sa mga sanggol? Wala namang actual na kasalanan na yun. Ang kailangan doon, alisin mo yung parusa. At sino ang dahilan kung bakit nawala ang parusa para sa mga batang namatay na bata? Si Jesucristo, the Asalel Lamb. Bakit hindi binabanggit ang Asalel Lamb sa lahat ng mga theologians? Nababanggit lang pagka tinatalakay yung Yom Kippur. Pero ano ang significance niya? Si John yun ang iniisip. Kasi si John is John the Baptist. Yes po. Kasi Hudyo talaga. Hudyo yun, alam niya ang Old Testament. He is the Lamb of God that takes away the sin of the whole world. Inaalis. Siya ang Asalel Lamb. Di ba? Kaya pati yung mga Hudyo na hindi sumasampalataya, damay doon. Kita mo, bakit may mga verses na pati yung mga false prophet ay tinubos din. Saan sila tinubos? Ay kung tinubos din pala sila, di sa langit din sila. Di ba sa 1 John 2:2 ba yun? Pakibasa. 1 John 2 to. Sabi ko dito, Kristo ang handog. Hindi ka pagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, hindi may kasalanan ng lahat ng tao. Tingnan mo. Bruin mo. Anong kasalanan ang tinutukoy dyan? Yeah. Pansinin mo, si John uli. Di ba? Kasi dyan, Alam niya yung ano Hindi, John the Beloved naman. Ikaw naman yung tigna ka na. Muntik ka na, di ba? hindi muntik na. Talagang, Talaga akala mo, kasi John din, Oo. Si John the Beloved naman ang nagsabi, dalawa na sila. Hindi lang si John. Kasi kailangan may dalawang witness Na talagang lahat din ng tao, mayroong, in some sense, may kasalanan sila, isang uri ng kasalanan na pinatawad din, na inalis din. Kasi siyempre, parang pinatawad na rin pag inalis di ba? Di ba? So makikita mo, talagang may update po ba sa Bible study? Mayroon po, ang nangyari po ay 4 pa lang Yung isa ay hindi po sumasagot sa akin, si Modesto Lawas. Hanggang ngayon po ay ina-add ko, dahil hindi ko naman siya ma-add doon sa group, pag di ko siya ina-add as friend. Ay hindi po ako ina-add nananatiling 4 lang. Well, anyway. mamaya po. Di ba? Mayroon din Di pa? Itong matindi. Si Pedro naman. 2 Peter 2:1. Ikalawang Pedro 2:1. Ito yung sagot dun sa universalistic passages Hindi kasi nila dinidifferentiate yung actual sin and then original sin Kaya tuloy yung mga Armenian, ito yung Litong-lito. ito yung bala nila, Pastor. Oo, binabala nila sa kanila rin tatama. Hindi po salvific yan. Hindi po unlimited yung salvation. At yung offer, hindi po.
Hindi po ino-offer sa hindi mananampalataya yung salvation. First Peter, Kung talagang ayaw mo ay nakatakda ka na. Yan, pakibasa. verse ano po? 2 Peter chapter 2 verse 1. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Ngayon din naman, may darating sa gitan ninyo ng mga huwad na guro. Lihim sila magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila Matindi. ay kanilang itatak. Niligtas din sila eh. Kaya di magdatay sila baba. Di ba? Oo, Biro mo pati false teacher, niligtas. Iniligtas din. Saan sila iniligtas? Punishment of their original sin. But not redemption from actual sin. Kasi, biro mo naman, wad nga guro. May actual silang kasalanan. Pero tinubos pa rin. Saan sila binili? Kasi ang ginamit doon ay bought doon sa original, binili. Pinili. Hindi tinubos. Bakit? Si Jesus ang siyang dahilan kung bakit hindi na rin sila parurusahan dahil sa minana nila lang kasalanan. Wala nang dahilan sa kanila para sabihin nila, dapat unfair ka eh. Ba't mo naman ako parurusahan? Ako naman ay isinilang ng ganito eh. Di ba? So walang maidadahilan ng tao. Bakit si Jesus, hindi ka na parurusahan para dyan. Binili niya yan. Binili ka from that punishment for original sin. But you are not redeemed for your actual sin. Kasi ang tinutubos yung actual na kasalanan. Hindi naman inaalis lang eh. Talagang kailangan bayaran niyo. May magbayad doon. Kaya yun pong total atonement ay talagang mali siya. Oo, yung total atonement. Yung view nila kasi kaligtasan pa. Oo, mali po ang Armenian doon. Hindi po yun. Yun po'y para lang sa mga minanang kasalanan, yung atonement. Hindi po yun para sa katubusan sa actual na kasalanan ng isang tao. Hindi po yun para sa hindi elect eh. Kasi po lahat naman ng tao ay may original na kasalanan at katulad ng asalelam, yan ay larawan na ang lahat ng kasalanan ay dinadala na lang niya palayo. Hindi niya kinakamatayan, hindi niya tinutubos, hindi niya binabayaran, dinadala, inaalis. So yung parusa para doon, wala na. Hindi na. Kaya malinaw po, Pastor, yung picture ni Jesus Christ, no? Malinaw na malinaw ang picture, atonement and redemption. Dalawa ang ginawa niya. Atonement for original sin and redemption from actual sin. Sinakop talaga yun. Sinakop niya ang lahat ng uri ng kasalanan. Bakit kasi ang mga Roman Catholic, no, kita mo, pinagbubukod-bukod nga nila no, may original sin din sila. Tapos pagdating sa actual sin, marami pa silang category. Mayroong venial, may mortal. Yeah. Sa atin, no? Sa atin. Kaso ang mga reform, ginawang lamsam. Kasalanan. Basta kasalanan, kahit bata, impyerno. The problem is, ang anong uri ng kasalanan meron ng bata? Wala silang actual na pangunawa, wala silang actual na kasalanan. Kasi ang actual na kasalanan ay yung krimen talaga, krimen mo yun. Iyo yun eh. Pero kung halimbawa ako, kaya kita mo, merong lack of jurisdiction, kung ang magdidemanda, hindi mo naman ginagawa ng actual na kasalanan. Hindi ka niya maidemanda kasi wala ka namang actual na kasalanan. Halimbawa, baliw, didemanda mo babaliw. Ayon sa batas, pag baliw ang kagawa ng kasalanan, wala sa sarili, iiwas ka lang. Ibig sabihin, hindi na siya sinadya talaga. Hindi niya kasi sinasadya. Mali ang isip. Kasi kaya lang, may minana siyang kasalanan, kaya nakagawa ng kasalanan. Okay, ligtas pa rin yan. Kasi yung minanang kasalanan, kung baliw siya mula pagkabata, ha? Pero kung nabaliw siya, ay meron ng isip, ay sisingilin siya ng Diyos doon sa kanyang actual na kasalanan bago siya nabaliw. At kahit isa lang naman, sa impyerno na rin. Kahit isang actual sin lang ang makumit ng isang tao, isa lang, kahit na siya nabaliw na pagkatapos. Kasalanan. Sa impyerno pa rin siya. Kasi only one sin takes, will take you to hell. It takes only one sin to go to hell. Grabe yun. But actual yan, sin. Because yung sin is generalized lang as original sin because that's the sin that we have inherited. And that is called original sinful nature. We have sinful nature that causes us to sin, but we will not go to hell because we are just simply sinner by birth. We will go to hell because we are sinners by choice. It takes choice. It takes a decision for God to punish somebody because He is aware of what He is doing and He is guilty. Kaya mga bata hindi pwedeng guilty kasi ang guilty yung awareness. Yung guilt is the awareness of
committing sin against God. But if you don't have awareness, how can you be guilty? That's why justification is by faith. Yung removal of guilt kasi is justification. It is the knowledge that you have been saved, that you have been redeemed. That's why justification is by faith. But children need not to be justified because they don't have actual sin. That's why they don't have faith to be saved. They don't need faith to be saved because they have no ability to have faith, first and foremost. Paano kung kaligtasan sa... Kaya nga kita mo, election eh. By grace. Election talaga, by grace. Kaya lahat ng batang namatay na bata, kaya nga salvation is by election of God, not by foreknowledge of future action. Kasi paano mo i-apply sa bata yung salvation? They have no freedom to choose. Yeah, para How sa... can they be saved? Kasi sa Armenian system, there's no place for infant salvation. Yes, kawawa naman yung mga infant, no? Kawawa lahat ng infant kasi bakit? Sinners sila eh. Kasi hindi rin nila pinag-iiba yung original sin, yung sinful nature, at saka yung actual sin. Sa kanila rin, lamsam din. So ngayon, paano maliligtas ang isang bata? Sanggol pa siya sa tiyan ng ina. Ang kaligtasan sa mga Armenian is the foreknowledge of God. Election is by foreknowledge of God of their future acceptance and belief and faith in Christ. How can they be saved if they don't have faith? Only in Reformed theology that is slightly better than 5 points of Calvinism can actually teach and claim that children are saved if they die as infants. Malapit. Kaya po tayo. Hirap na hirap po ako sa paggawa ko ng pagtatapos ng naka-dissertation ako, pwede ko pa na-publish. But still out. Nasa ko na, lahat ng manuscript. Tapos na, ililibro na lang. Siyempre, for format as book. Gusto ko po kasi libro eh, ayokong ibigay as dissertation. Di rin yung maunawaan eh. Libro na talaga. Ang dissertation po kasi very technical. Saka maraming quotation lang. Opo. Paano maunawaan yun? Ang book kasi is kumbaga, iyon ang in-scheme, iyon na talagang ginisa, iyon na talagang piniga. At lumabas na yung talagang gusto mong palabasin. Marami pa kasi yung dissertation, di mo rin maintindihan. Lalo yung mga, ba't kailangan mayroong, kasi ako combination eh. Combination ako ng yung, ang tawag dyan, no? Yung may tawag dito. Nasa ko na eh. Yung dalawang uri lang naman yan eh. Armenianism. Hindi. Dalawang uri ng dissertation. Okay. Quantitative at saka qualitative. Akin kasi is mix eh. Combination of qualitative and quantitative. Kasi rin kasi ako, nag-interview din ako eh. Sino ng aking in-interview? Mga Pentecostal. Naniniwala ba kayo sa ibang mga bata? Aba, lahat naniniwala ang save. Sabi ko, teka, Calvinist kaya ito mga Pentecostal na to. Kasi sa Armenian doctrine, kaya kita mo ditong-lito sila eh. Paano ka maniniwala sa ibang mga bata kung wala silang faith eh. Pero inilagay din nila, save. Naniniwala ka ba sa ibang mga bata? Batang namatay, ganyan. Siguro mga 90% naniniwala lahat na save ang bata. Pero hindi nila ma-explain yan ang problema. Magkukontradict. Kaya tumutulong sa akin yung kanilang findings. Kasi common sense eh. Parang, it goes against common reasoning eh. At saka it goes against justice eh. Yung pagtuturo na ang mga bata, pag hindi sumampalataya, impyerno eh. Pero yun ang outcome ng kanilang doctrine. Pero pagdating sa application, hindi nila magawa. Hindi nila masabi na sa impyerno ang bata. Takot silang sabihin eh. Kami magkamali. Therefore, insecure sila sa doktrina nila. Yung nga yung sinasabi ko na ang mga Armenians, insecure talaga. Kaya sila lumalaban lagi eh, sa tama, katotohanan, kasi hindi nila alam eh. Ano ba talaga kuya? Yun yung kanilang peg, di ba? Ano ba talaga ate? Yun ang problema. Kaya ito nga ang challenge po sa mga Armenian. Paano maliligtas sa mga bata? Walang chance talaga. Wala po. Kung talagang paninindigan nila na ang foreknowledge, ang pagliligtas ng Diyos, pag-exercise mo ng iyong ability to believe, ng ability to respond, how can they respond? So therefore, you didn't have any other way out na doon sa doktrina mo na ang mga bata, impyerno eh. Kasi kaya ayaw nilang i-deal yan eh. Yung topic ng infant salvation. Ayaw nila.
Susuko yan. Sabi niya, teka muna, dito mo. Kasi bakit? Iko-kontra ka doon sa gusto mong gusto mong ligtas sa mga bata, pero ayaw mong i-elect sila dahil sa pag-ibig ng Diyos lang, kundi dahil sa kanilang desisyon. Paano nga mag-decide? Kaya, And that's their dilemma. Ang tawag dyan, dilemma. Nadidilima na. hindi din naman. Ano mga pastor na tuklasan ko, mayroon na silang YouTube channel eh. Yung Grace Corporation. At may mga videos doon. Mayroon na naman po tayong Bago na naman. kakain. Oo, Pag ano, ulam. Uulamin. Marami po silang mga videos na pinapanood ko kanina, sabi ko. Okay, so naniniwala tayo, atonement for original sin is universal, a common grace of God. That's why John 3:16 is real. For God so loved the world, not only the elect, but also the non-elect. Because He has also done some things for them, but they didn't appreciate, or they don't appreciate because they are non-elect. Because only the elect, adults, can appreciate election. Of course, children, they can appreciate because they can't understand. Kaya nga sila, hindi nila maintindihan. Yun lang ang lacking sa kanila, hindi nila maunawaan. So wala silang joy, wala silang karanasan noong magkasala na actually. Kaya matay na silang bata. So, mas appreciated natin kasi tayo tumanda at nagkasala at naipanawa sa atin ng Diyos yung kanyang ginawa. Diba? Yun yung advantage ng adult. Kaya lang, advantage ng mga bata, lesser suffering on earth. Hindi na sila masyadong naghirap, physically, mentally. Nandun agad sila sa langit. Sa limbo. Langit agad. Kaya di ba sagot ni, one time may nag-interview kay John MacArthur, no? By the way, John MacArthur also believes that dying infancy are saved. Actually, yung springboard ko, yung aking main resource, ay yung aklat ni John MacArthur na Safe in the Arms of God. Na lahat ng mga sanggol, pag namatay sila before the age of morality or knowledge of good and evil, they are going straight to heaven. In-interview siya, in-interview siya sa TV, right after nung 9/11, yung Twin Towers attack sa US. Sabi sa kanya noong anchor, TV anchor, how about those who are inside the building? Yung tower, ano ba yan? Yung World Trade Center. How about those children trapped inside the World Trade Center during the 9/11 bombing? How about them if they die? Sabi ni John MacArthur ay instant heaven. Instant heaven. How? So, because tamang-tama kasusulat lang niya yung aklat na Safe in the Arms of God. Well, binanggit niya na I believe that they don't have actual sins. Of course, they are not to be held accountable by God by the sin of Adam, because Adam is the culprit, dahilan. Siya nga, culprit. Siya yung reason why they became sinners, because they have inherited the nature of Adam as sinful. But actual sins they don't have. They don't have actual sin. So I do believe that they are elect, that they are going to heaven. 100%. At yung aklat yun ni John MacArthur, yun nga lang, hindi niya natalakay yung John 1:29 na yun ay, ang context ay yung Day of Atonement. Yung asalel lang. Yun lang ang missing doon. And then I browsed yung mga old books, no? Reformed. Mga Germans ang marami na magagaling na theologian pala nung mga Middle Ages. Nag-browse ako all over the internet. Nakita ko mga libro ay mga 16th century. Forgotten books, mga forgotten na nga eh. So yun ang ginawa kong mga supporting text. Although hindi directly na tinatalakay na yung about may original sin at yun ay inatone. Pero maraming mga katulad ni Adam Harwood, no, may mga hint sila na talagang may place ang mga sanggol sa langit. Hindi sila karapat-dapat sa impyerno. And even yung sinulat ni Pope Benedict,
ano kasi, ang ginawa kasi ni Pope Benedict ay nag-commission siya ng isang theological commission, isang grupo ng mga scholars, para pag-aralan lang yung doctrine ng limbus infantium. At ang conclusion ng theological commission at ni Pope Benedict, yung limbus infantium o yung limbo para sa mga sanggol na namatay na sanggol is not biblical. At sabi niya, limbus infantium is just an invented theology of Roman Catholicism. Mismong siya ang nagsabi. At palagay ko lang, ito naman ay ito ay aking assumption na maaaring isa yun sa mga dahilan, aside from other reasons, na siya ay inalis bilang Pope. Kaya kita mo, during the time of Pope Benedict at saka Pope Francis, dalawa sila. Si Pope Benedict ay siya yung parang interim, parang siya yung Pope pa rin. Pero hindi lang siya nagpa-function as Pope. Pero yung title, Pope pa rin siya. That's the only time in history na may dalawang popes. And I would assume na isa iyan, yung pagiging kanyang, ang tawag sa kanya, liberal theologian ng Roman Catholic kasi parang inaalis niya yung mga conservative doctrine. Ang sa Catholic kasi, pag tradition na yan, conservative na ang niyan, tawag diyan. Para ito, this is the doctrine of conservative theology of Christianity. Pero inalis yun ni Pope Benedict. Sabi niya, let's remove limbus infantium. Ang tanong ngayon, saan na pupunta? Yung mga imalis doon. Yun. Sabi ni Pope Benedict, there is a place in heaven for those who died in infancy. I do believe strongly. At yun yung mga naging resource ko. Matayan. Supported by Roman Catholicism din, no? Supported by Reformed Christians, supported by the 15th century, 16th century theologians. Well, naman, Pastor? And supported by the scriptures. Sabi ng Old Testament, sabi yung time na nagkasala si David kay Bathsheba, namatay yung unang anak, di ba? So noong naghihingalo pa lang yung bata, may sakit pa lang, siya ay nag-aayuno, siya nananalangin, siya nakadamit sako, naupo sa abo. Tapos nung mamatay na, sabi niya, ako'y pupunta rin sa kanya. Di ba? Kaya ako'y nagsaya siya kasi alam niyang nasa langit na o nasa paraiso na kanyang Dito pong yung part po na yun, nung kay David, no? Pastor. Isa rin yan sa ginagamit ng mga kapatid nating covenantal. Kasi yung anak ni si King David ay pinili ng Diyos. Sabi siya lingkod ng Diyos, Christian siya, kumbaga sa panahon natin ngayon. Kaya ang anak niya automatic na nasa langit na. Kaya yun ang ginagamit nila. Infant baptism. Siya nga, infant salvation din. Yun nga lang, maraming difficulty sa interpretation na yan. No? Kasi nga, assuming na totoo yung covenant theology na dahil may covenant ang Diyos kay David, kaya yung anak niya na namatay ay sa langit. Ang problema, hindi naman nabaptize yun eh. Hindi naman. Kasi sa covenantalism, kailang i-baptize mo kasi yung bata eh. Para mapasama siya sa covenant. So, hindi pa rin. Kaya lang sasabihin nila, kasi Old Testament yun. Hindi ang covenant sa Old Testament, nung pagiging kasama sa Israel, ay pagtutuli naman. Hindi pa naman natuli. Hindi pa natuli o di pa yung maging kabilang. So, parehong reject yung idea eh. Na yung covenantalism may pagtutuli, hindi naman tinuli. Ba't mo gagawing covenantal yun? Paano magkakaroon ng covenant? Ay yung pagtutuli nga, ang picture ng baptismal or baptism sa mga bata. Di ba? Para mapabilang sa covenant. Para mapabilang sa covenant family, which the church ayon sa kanila. So, ang problema, hindi marami talagang kahirapan sa pag-correlate ng mga bagay na yan eh. Kasi hindi naman yung nakabilang sa Israel, sa covenant ng Israel, yung pagtutuli, di natuli. O kasi kapapanganak pa lang kasi silang-silang, 8-day-old tinutuli. Hindi naman sinabing pinilit tuliin ni David yung bata, kahit naghihingalo na. Tsaka common sense, naghihingalo na, tutuliin mo pa. Lalo namatay. Sobra ka namang, ang tawag diyan. Hindi na yan common sense, hindi na yun gagawin ng isang tatay na naghihingalo ang kanya anak, brutality yun, para lang mapakabilang ka sa covenant ng Diyos. Kaya naniniwala din si David, kaya hindi niya tinuli. Na kahit hindi tuli at namatay, sabi niya, ako'y pupunta din sa kanya isang araw.
So siguro ang mas tama, Makikita ko rin siya ulit. yung isang mas tamang view talaga po diyan yung lahat ng infant ay elect talaga. Yung Yes. dying infancy, sila elect talaga. Napunta sila sa langit. Oh, kasi bakit Yung hindi? malapit Ba't di na- pwedeng hindi elect eh? Kasi nga, ang Diyos din naman ang nagtatakda ng pagsilang. Awit 139, ang Diyos din naman ang nakakaalam ng bilang at bumabawi din ng buhay. So, kung siya ang nagtakdang isilang isang bata, tapos pagkasilang-silang ay tinakda din niyang mamatay, bakit naman niya itatakda sa impyerno? So, it's against justice and grace. It's against the doctrine of grace and it's against the doctrine of justice. Justice-wise, bakit mo naman parurusahan yung bata? Hindi naman niya alam kung ano yung ginawa niya. At siya na may isinilang na nagmana lang naman ng makasalanang kalikasan. Pero kailangan pa rin ang justice in a sense na may papawi pa rin nun kasi kasalanan pa rin. Opo. Kaya sinerve yun ni Jesus as the atonement, as the atoning sacrifice of God. Yung atonement kasi is an Old Testament term na hindi na ginagamit yan sa New Testament. Wala na. Only thrice, no? Only twice or thrice sa ibang salin. Kasi nga, in relation to Romans 5:12 at saka sa Hebrews, yung atonement ng reference ay Old Testament. Pero pagdating sa New Testament, ang gamit na pagka tinatalakay ang kaligtasan ay redemption. Redemption. You've been redeemed by the blood, purchased by the So, blood. redemption na yung term po. Kasi si Jesus na ang hindi lang siya yung asal lamb, siya din yung sacrificial lamb of God. Yes. At di naman na kailangan gamitin yung word na atonement kasi wala na nga atonement. Kasi nga, once and for all, tinubos na eh. Redeemed. Redeemed na eh. So, malinaw po yun po doon sa total atonement. Hindi po ibig sabihin na lahat ay niligtas Hindi po. dahil doon sa 129. Hindi po. ng- Hindi po si yun John. kaligtasan ng lahat ng tao. Mhm. Yung po ay paglalarawan ng ginawa ni Jesus na pagtatakip o yung pagpapalubag-loob, propitiation Opo. sa galit ng Diyos para sa pagiging makasalanan lang ng tao. Not because tinubos niya lahat ang kasalanan ng tao, kundi tinakpan niya ang puot niya doon sa lahat ng tao dahil sa minanang kasalanan upang ma-serve na rin ang justice na wala namang parurusahan dahil doon. Si Jesus na rin ang nag-serve ng justice na namatay na rin siya para sa original sin. And also, He died for the redemption of the elect from their actual sins. That's why merong dalawang uri talaga rin ng pagbibigay din ng reward eh. No, sa heaven, kaya yun lang ang wala ang mga infants, walang reward. So nasa heaven sila but they don't have reward kasi ang reward din sa heaven sa mga Kristiyano Sa mga gawa. ay yung giving of their due Yung service nila. reward for their services while they are still alive. Wala namang services na nagawa ang mga sanggol. So wala silang reward. They are saved but they cannot receive or they will not receive crowns. Crowns kasi yung reward na ibibigay sa paanan ng Panginoon. Tama. Iyo rin silang ilalapag sa paanan bilang handog mo sa Kanya. Solid day of Wala glory. silang panghandog eh. Mhm. Yun ang doon. Pero tayo matatanda dahil nakapaglingkod tayo, namatay tayong matanda, yun yung ating advantage naman, no? Sa mga hindi na kayang maglingkod dahil namatay na bata. Kung may reward sa heaven, meron namang punishment o yung justice sa hell na yun nga, lahat ng nasa impyerno ay parurusahan according to the sins that they have committed while they were in their bodies. So they will be judged according to their work, and that is giving of due punishment. Kumbaga, the proclamation of eternal due punishment for that degree, no? May degree yan, for the degree of punishment para maibigay ng Diyos yung kaarampatan at kaukulang degree o level ng parusa. Kasi hindi naman lahat ng taong nasa impyerno magkakasinsama, ano? Mayroong pumunta sa impyerno na dahilan sa pagiging religyoso. Pero may pumunta sa impyerno dahilan sa nagpanggap na siya si Kristo. Yun. Yung nagpanggap na Kristo, mas matindi ang kasalanan noon kasi mas marami siyang ginawang panliligaw eh.
mas marami siyang naiambag para ang tao ay maligaw. Kaya siya ay kapiling ni Satanas. Kaya kita mo ang kasama ni Satanas, si Satanas ang author ng sin eh. Kaya meron ding special na lugar sa kanya at ang kasama niya ron, mga false teachers and false prophets. Kaya mga false Tapos prophet. yung mga common lang na tao sa hell na hindi naman kasing sama ni Satanas, hindi kasama ni Satanas. Meron silang ibang lugar. Kaya nga makikita natin, may iba-ibang punishment eh. May iba-ibang degree ng, marahil init, no? May ibang degree ng dami ng bulating hindi namamatay. Kasi may worm daw eh, na hindi namamatay. Mayroon 10 lang papasok sa yung iba naman, 50. Depende sa kasalanan. Labas-masok sa katawan. Labas-masok sa katawan, nararamdaman mo, grabe, nakakarimarin. Kakadiri, nakakarimarin. Ang sakit, di ba? Kaya yung mga false prophet. Meron puruod na lang. Oo. Dahil sa sobrang dami. But bini-visualize lang natin yung punishment eh. May degree. Bigat na nila. Talagang may bigat ang parusa, mas mabigat ang parusa sa mas marami ang ginawang kasalanan. Bagamat lahat ay nasa impyerno, of course, dagat-dagatang apoy ang final Yes. destination. Yung impyerno is temporary lang na yan eh. Lahat muna pantay-pantay ang parusa dahil hindi pa nabubuhay yung katawang ginamit sa pagkakasala. Sila na. Kailangang hintayin yung katawang ginamit sa pagkakasala para lubos-lubos yung punishment na ang ginamit mo naman kasi sa pagkakasala, katawan, kailangang mabuo yun. So ngayon, kaluluwa at espiritu, pantay-pantay pa ang init sa impyerno. Sama-sama pa sila roon. Pero magkakahiwa-hiwalay din sila pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ng kanilang katawan at magkaroon ng katawang pang impyerno. Maghiwa-hiwalay naman sila according to the degree of their sins. Ay may ibang level din ang punishment doon. Itatapon po Sa sila sa lake. dagat-dagatang apoy. Lake of Fire ang final destiny. By the way, yung Lake of Fire, ililikain after ng paglikha ng bagong langit at bagong lupa. Kaya yung impyerno, definitely, aalisin din yun. Papalitan siya ng dagat-dagatang apoy, which is the permanent abode of those who have denied the Lord Jesus Christ. Kaya yung mga false prophet po at mga self-proclaimed apostle, nako, magsisi na kayo. Opo. Yung mga oneness na nagsisikap ding maligtas sa gawa. Kasi may halo din sila na work salvation eh, ang oneness eh. Ito, Kailangan magpabautismo. Ang katangian ng oneness is you need to be baptized para ka maligtas. Sa pangalan ni Jesus ang baptism. Pag hindi ka nabaptize nila, impyerno ka pa rin. So, silang impyerno dahil hindi naman tinuro ng Panginoon Jesus na yung baptism ay makakapagligtas eh. Di ba yung magnanakaw sa krus eh, di ba? Nakasama ng Panginoon sa paraiso, hindi naman nagpabaptize. O bakit napuntang langit? Paraiso. So kaya nga makikita natin na ang kaligtasan is purely by grace and by election in love, in His love, in the love of God, they have been chosen to be with Him for eternity. That's why this doctrine of grace should make us all the more grateful, all the more humble, because we have nothing to boast of. Hindi tayo naligtas dahil tayo mas matalino, dahil tayo mas mababait, dahil tayo ay mas mabuti. Tigilan natin 'yan. When you criticize somebody na parang ba't siya ganyan siya, pero siya naman daw ay born again. Sometimes yung pagja-judge natin, tinuturo natin sarili natin. Kasi nobody can judge a child of God but the Father. Only the Father can judge His children. Only the Father, only the Lord Jesus Christ, only the Holy Spirit know the real motive of the heart. That's why we should stop from judging based on outward appearance. Hindi dapat dyan. Hindi dapat na, baka malay mo, yung judges mo ngayon, pagdating ng araw, Yung pala, yung pala ay magiging obispo. 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 Di ba? Sabi doon sa kanta ko, Pastor, nakanta natin, yet not I, but through Christ in me. Yes. Yet Hindi not tayo. I, but Christ in me. Hindi tayo, kahit yung ating paggawa ng mabuti, hindi pa rin sa atin. Yes. Kaya hindi natin dapat i-compare ang ating kabanalan sa kabanalan ng iba. I-compare natin ang ating kabanalan sa kabanalan ni Kristo para maging tama yung ating comparison. Sabi ni Paul Washer, Tama. Compare yourself to Christ, not with other Christians.
sinasalamin mo lagi yung Kristiyano, mas banal ako sa kanya. Lord, mas hindi ako gumagawa ng kasalanan sa kanya. Di ba? Eh siya, ganyan siya, ganyan siya. So we have no business judging the salvation of other people. Kasi pag sinasabi mo, hindi yan ligtas kasi ganyan siya eh. Paano mo nalaman hindi yan ligtas? Eh? Hindi ka naman nakakakita na, hindi naman ikaw nag-e-elect. Diba? Yun, ating entertainin na rin yung mga tanong. Oo, at yun na. 9:45 na pala. No, Oo. nag-isang oras na pala tayo, di natin namalayan. So, meron pa pong 2 points tayo. O di ating bisitahin uli yan. Oo. Di na? Next. Sige po, nasabi ko pagka. Atin mo nang entertainin ang mga tanong kung meron. Ayun, update po para sa Reform Doctrine, yung sa Sagot ko na yan. ano, Kanina. mga pala. Dwayne. So, ask ko lang po, NC, GWs, Mormon, MCGI at Islam ay naniniwala din ba sa ibang points ng tulip? Wala. Oo, meron din silang ibang pinaniniwalaan. Halimbawa, wala eh, Mormon. Mormon lang ang medyo malapit. Kasi ang Mormon, pag Mormon ka, ligtas ka. Pero ang problema doon sa kaligtasan nila ay yung ibang langit eh. Celestial Kingdom eh, hindi yung third heaven eh. Celestial Kingdom. So, wala talagang yung perseverance of the saints, wala namang doubt. Total depravity, hindi naniniwala sa total depravity ang mga yun. In fact, ang mga Jehovah's Witness, INC, naniniwala sila, mas matuwid sila kaysa iba, lalo ang MCGI. Sabi ng MCGI, mas mabuti ako, kaya pag nakakita ka ng mabuting iyong gawin mo agad-agad. Kasi naniniwala sila na ang kabutihan nila ang magliligtas, kasi sila mabuti. Islam, ganun din. Wala naman silang paniniwala sa total depravity. Wala silang. Ang kanila ay pagsunod kay Allah at pag-aalay ng buhay. Pero Kaso mali ang doktrina. Mali, suicide bombing. So wala sa limited atonement. Limited atonement, wala rin. Wala namang atonement sa Islam. Irresistible grace, wala rin sa kanilang irresistible grace. Wala namang grace talaga sa kanila eh. Perseverance of the saints, wala lahat ng kaligtasan yan. INC, pag hindi ka na iglesia ni Cristo, pag hindi ka na miyembro, sa impyerno ka na. Jehovah's Witness, gugunahawin ka. Iaanihilit ka pag di ka Jehovah's Witness. Ang kaligtasan nila talaga is by work, Jehovah's Witness. Mormon, ganun din. No? Lahat ng Terrestrial kingdom ka. MCGI, lalo na MCGI, hindi sila makatiyak sa kaligtasan. Paano sila magkakaroon ng preservation? Hindi nga sila save, di ba? Wala. Islam, ganun din. Wala. So, I would say that there is no, wala sa mga yan, there's no one, INC, Jehovah's Witness, Mormon, or MCGI at Islam na nakakatulad ng doktrina ng ating Reformed theology o tinatalakay natin na points ng tulip. Ayan po, nasagot ko na rin yan. Hindi ko po pwedeng ibigay yung dissertation ko kasi kailangan ko po siyang isulat muna. Ayun. Pag nasulat ko na, pwede na po siguro akong mamigay. Kasi hindi nyo rin po ma-appreciate ang isang dissertation. You cannot appreciate. Hindi na pa rin po. Sige daw. Good evening po, Pastor. Ask ko lang. Paano ko mapaninindigan ng Reformed theology? Ang pinakamalapit at nagtuturo ng katotohanan ng Scripture laban sa mga umatake dito. Paano mo mapapanindigan? Improve yourself in the Reformed theological belief system. Pagka hindi ka aral sa Reformed theology, mahirap na mapanindigan. No? Kasi ang isasagot mo doon ay kung alam mo ang sagot. Kung ikaw rin ay maraming alam tungkol sa Reformed theology, kasi hindi mo pwede kasi siyang sagutin nang hindi ka reform eh. So una muna, ma-reform ka muna. Yes, yung Reformed doctrine talaga, maging aral talaga. Ngayon, kung gusto mo pong yung Reformed doctrine matutunan, ay mag-join ka po sa amin sa Reformed Doctrine of Predestination. Studies on Reformed Theology. Welcome ka, kapatid. Yan, pwede ka pong mag-comment kung gusto mo. So far, 4 pa lang. So, naghahanap pa kami ng kasama. Kasi po ay para ma-maximize natin ang time, effort, lahat. Pero si Brother Fidel po, naka-join na. Si Fidel ay hindi ko pa gino-join. Kasi nga hindi nga ako makabuo eh.
Gusto ko kasi mabuo ko muna yung 5 eh. Di pa ako gumagawa ng another group. Kasi alam mo naman, meron pa akong isa rin. Oo nga po eh. So magiging 2 na, saan ko sisingit siya? So meron pa akong study by family online Bible study. So marami tayong inaasikaso na ministerial may God questions tayo, no? May pagsasagot ng tanong, may pagsagot sa English, sa Tagalog, submit, lahat. Edit and everything. May Mga elect din bang hindi Calvinist? Hindi po Calvinist, Calvinist. May mga Reformed din or Calvinist nagkagaya ni James and Jude na hindi naniniwala sa infant. Yes, so basta hyper-Calvinism, hyper-Calvinist. Hindi yan naniniwala na lahat ng bata ay ligtas. Even Calvin, sa kanyang sulat kay Servetus, ay sinasabi niya, na basta bata ay anak ng isang hindi mananampalataya, ay pag namatay yan, impyerno talaga yan. Impyerno. So, kaya nga, covenantalism pa rin, maliligtas lang ay yung ding kasali sa covenant. At yun ay yung mga anak ng believer lang. May elect din bang hindi Calvinist na ligtas din kahit sa labas ng circle na ito? Paano sila ma-identify? Kasi di ba, Pastor, ang dami. Saan yan? Ito po, yan. Oo naman. Ang election po naman, yun naman pong kaligtasan ay hindi doon sa alam mong Calvinist ka o dahil sa Calvinism o sa Arminianism. That's why, pagka ang isang tao ay well-meaning na Arminian, hindi naman iyan talaga convinced sa Arminianism Kaya lang nandoon siya Kaya litong-lito lang siya. So, pwede siyang isang litong elect. Natawa ko sa litong nito Litong elect. Okay. He is a confused elect. So Armenians are confused elect. Kung totoo silang Kristiyano. Pero talaga po, Pastor, na litong-lito sila. Pag pinanood mo yung mga videos nila, yung mga comments. Sila rin, di rin nila naiintindihan kung ano yung sinasabi nila. Then mali-mali ang kanilang, yung kanilang definition sa Reformed theology. Di nila alam na yung kanilang sinasabi, hindi naman yun. Nag-iimbento lang sila ng view ng Reform na hindi naman talaga yun ang official view. So they are very perplexed, they are very confused elect kung sila totoong saved. Yun, kaya po meron po silang paano ma-identify sila. Wala naman tayong trabahong i-identify ang elect Ang atin lang trabaho naman po basta to preach the gospel Hindi po natin ma-identify yung kung sino ang elect. Sa daming yan Paano masasabing elect sila Ang Diyos lang po nakakaalam. We are not able to identify who are the elect. Pero Pastor, may Calvinist din na hindi rin elect. Oo, tama. Oo. Kilala nga ako nag-apostate na ngayon. Ayun, tama. Kilala ko rin yun. So, meron pong Calvinist na hindi totoo ring elect. Kasi intellectual lang ang kanyang ang kanyang peg, ang kanyang kaligtasan, pang intellect. Hindi po. Tama po ba? Nasa atonement, bayad ang original sin ng lahat ng tao. Hindi po bayad. Ang magandang term dyan is atone. Or pinaglubag-loob ng Diyos ang puot niya sa original na kasalanan. Pinaglubag-loob. Hindi na siya galit. Dahil si Jesus ang asalalam. Scapegoat. Siya pinarusahan din para sa original na kasalanan ng lahat. Yes. Kaya ang atonement has something to do with being one with God but not salvation per se. Parang peace lang. Peace muna. Peace lang tayo. Pero doon ka sa Great White Throne Judgment. Mondestulawas, Rosales, kayo sinasabi mo, Pastor. Ito siya, yung di pa ako tinanggap niyan May tanong po ako, Pastor Amil, sa Luke 7:49. Jesus said to a woman, faith has saved you. When faith is in, at ang sabi mo sa nakaraang live mo ng faith hindi salvific at ang grace lang ang salvific. Yung salvation naman doon sa woman, hindi salvation sa heaven Anong context ng Luke 7:49? Anong nangyari doon? Pakibasa natin. Kasi maraming iba't ibang uri ng salvation. Merong salvation from yung guilt na
panlupa. May salvation from death na physical. May salvation. Tingnan natin kung ano yung context ng 7:49. Ano bang salvation? Kakailangan nating matuklasan yung context. Mm. Luke 7. Ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong mga asa magpatawad ng kasalanan? Well, Sino ba yan? isang babae. At sinabi niya sa babae, pinatawad ng iyong mga kasalanan. Si Mary Magdalene yan. Oo. Diba? Mm. Tabatan natin. Iyan pa, ibaba. Ayan, di ba? Kasi nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus sa bahay ng isang malapit sa Jerusalem, ano nga yung kila Lazaro, Betania. Sa Betania yan. Ngayon, ay talagang safe yan kasi si Mary yan eh. Ayun, ang tinutukoy niya siguro, iniligtas ng pananampalataya. Ibang na po yan. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, no? Ganito yon. Mayroon dalawang diin, ha? Ang una yung diin ng Diyos. Pag yung titingnan mo sa side ng Diyos, ang kaligtasan ay hindi sa pananampalataya ng tao, kundi sa election, sa biyaya. Pero sa human side, no, there are two sides yung coin ng salvation. May human responsibility at may God's sovereignty. Ipi-flip mo yung coin, pareho siyang totoo. But there is one foundation. Yung pinakaugat kung bakit naligtas, yung election. Laging ang nauuna ay yung election ng Diyos. And then nagkakaroon ng faith sila, syempre. Kaya nga sila nang sila ay i-elect, wala pa silang faith. Pero nung sila ay magkaroon ng faith, no, in-exercise nila yung faith, but that faith that saves, na in-exercise lang nila, is gift from God. Kaya pwede sabihin pa rin, iniligtas ka ng iyong faith, pero that faith is produced by the Holy Spirit, which you will exercise. Para ma-appropriate mo yung salvation. Prior to that faith, meron na nangyari. Prior to that faith, may nagbigay sa iyo ng faith na yon. Now you just exercise that faith. That's why that's your faith now. Because you are now exercising that faith. You have been saved. Kaya si Mary meron na munang nangyari. Kaya nga, di ba, siya muna pinatawad. Di ba, kaya nagkaroon ng faith. Hindi naman sinabi agad ng Panginoong Jesus prior to her conversion na may faith ka. At hindi Na-convert mo na siya, di ba? Doon sa story, makikita natin na lagi na siyang sunod ng sunod. Kasi sabi ng ibang Bible scholars, pa isa ko natuklasan, siya yung babae din na sana'y babatuhin hanggang mamatay. Kasi si Mary Magdalene ay mayaman yan. Kaya nga siya nakapag yung pabango na worth 1 year wages yan eh. Isa worth, yung kanyang ibinuhos sa pabango na yan, ay yun ay pang mayaman. Dahil yung pa-imported at sinard yan. At saka ang sabi ng computation, kaya nga sabi ni Judas no, sa ibang talata no, ng New Testament, sabi ni Judas, bakit binasag yan ng pabangong yan, yung mahal-mahal, tapos sana ipamahagi na lang sa mahirap. Kasi nga, mayaman yan. Yung babaeng makasalanan na yan, na tinutukoy na mayaman. Kasi iyan si Maria Magdalena, inalihan siya ng 7 demonyo. Kaya siya naging ganyan, naging prosti. Pero siya anak ni Simon na Pariseo. Na later on ay tinawag na Simon Kitongin. Dahil itong si Simon Kitongin at si Simon Pariseo siya eh. May anak siya na nagkaganyan dahil inalihan ng masamang espiritu, 7 demonyo. Siyempre, tiniwalag siya kaya naging Simon Kitongin. Ang Kitongin ay isang pejorative term sa isang dating religious leader na disiplina dahil sa kasalanan ng kanyang mga anak. Kaya ang ginawa ni Simon the Pharisee or Simon the leper, kung leper talaga yun, but in-invite niya ang mga alagad, tumuloy naman. Tapos in-invite yung mga Pariseo, naroon din, nagmamasid-masid, kita mo na kung alam niyang masama yung babaeng yan, bakit nga hinayaan na hugasan ng pabango at pahiran ng buhok ang kanyang paa, masamang babae yan. Ito ang tanong, ba't naman pinapasok ni Simon na may-ari ng bahay, yung babae, anak niya yun eh. Hindi mo pwedeng tanggihan na anak mo yun eh. Diba? At palakas din ang loob ni Mary Magdalene na pumasok. Bakit? Bahay din niya yun eh. At saka alam niyang hindi naman siya itatakwin ni Jesus, hindi din naman siya pwedeng, pero ginadid siya ng kanyang tatay. Ang Panginoong Jesus, bali ang ginadid, sabi ng isip ni Simon,
kung talagang ito ay anak ng Diyos, bakit hindi niya alam na humahawak sa kanya isang babaeng makasalanan? In the first place, ba't mo naman pinahintulutan pumasok sa iyo, ikis Pariseo? Di ba? Ang Pariseo, nagbabanal-banal yan. Bakit niya hinayaan ng isang... Bakit? Nakatakas na si Maria Magdalena sa sumpa dahil siya ngay doon sa pag-ali sa kanya ng 7 demonyo. That's why nung mag-cross ang landas niya, ay during that moment din, ay kanya na rin, hindi lang pinatawad ni Jesus, may nangyari pa yun. Natakot ang mga espiritu at nagtakasan sa kay Maria. At si Maria, after that, nung kanyang hindi nabatuhin ng mga tao, ay sumunod na sa kanya mula noon. At ito yung culmination ng obedience ni Maria. Nakakaintindi siya eh. Alam niya na ang Panginoong Jesus ay papatayin, kaya yung kanyang pagbubuhos ng pabango ay simbol ng kanyang paghahanda para sa paglilibing sa Panginoon. Kaya siya umiiyak, alam na niya na mamamatay ang Panginoon. Hindi siya umiiyak dahil, kaya nga, yung faith may faith na yan bigay ng Diyos eh. Hindi yun parang naligtas siya during that time. But she was already saved. Inuulit lang ng Panginoon yung nangyari na. Iniligtas ka, kaya kita mo, iniligtas ka. Tapos na yung salvation. And, mahirap po kasi kung iba ang paniniwala natin doon, ang interpretation natin ng Luke 7:49. Kung ibabangga po natin doon sa Ephesians chapter 2, verse 8. Hindi po pwede pagbanggain kasi po yung Luke 7:49 ay may nangyari na prior. At ito po isang Jew. So, yun din namang Ephesians 2:89 is by grace. So, hindi siya dahil sa faith. Doon makikita din sa Ephesians, di pwedeng pagbanggain kasi sabi sa chapter 2 verse 89, kino-confirm lang niya na yung faith ay galing din sa Diyos eh. Sabi doon, sa bayaya ko ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y hindi sa inyo. Ito'y kaloob ng Diyos. Pero sa English, for you have been saved by grace through faith. And this faith is not of yourself. And this is not of yourselves, the faith. This is the gift of God. So even the faith, the saving faith per se, no, is the gift of God. Yes. Now, again, pwedeng sabihin dyan ni Jesus na your faith has saved you, going back, so doon sa dapat sana'y mamatay siya. Physically. O kasi itong babaeng ito, kung, di ba, kaya nga, ang view ko dyan, siya si Mary Magdalene eh. At siya rin yung babaeng babatuhin. So the Lord Jesus Christ was reminding that woman that faith has saved you from physical death. Kasi talagang babatuhin siya eh. So sumampalataya rin siya sa Panginoong Jesus. So naligtas din siya physically. Yes. Not basically, hindi natin mababasa yung isip ng Panginoon eh, no? Kasi maraming nangyari muna eh bago niya sabihin yan eh. Niligtas din niya yan doon sa kamtsak na kamatayan. Dahil siya babatuhin na. And I would say that refers to that period of time na siya naligtas physically. Kaya sabi niya, go in peace. Hindi sinabi niya, you have saved you. So may karugtong na go in peace. Ibig sabihin, hindi ka na ngayon pagagalitan ng mga tao. Hindi ka na ngayon uusig-usigin. Hindi ka na ngayon, mapayapa ka na. May kadugtong eh. Hindi man sinabing has saved you from hell. Pag sinabi has saved you, go in peace. So pag sinabing go in peace, salvation from persecution, salvation from physical harm. Kasi pinagbabantaan siyang patayin eh. So most probably, the nearest interpretation with the word saved is yung connective na go in peace. Yung kadugtong na phrase. Yung phrase na go in peace. Kasi pag sinabing go in peace, may kinalaman siya dun sa salvation na yan eh. So, well, it's more on peace, salvation from not having peace, salvation from persecution as a previously sinful woman. So doon siya, yan ang tinutukoy diyan. Kasi ang faith hindi nagsisave. Eh. Yung faith ng tao. Eh tinatawag yan your faith eh. Hindi yung sinabing the faith that comes from God. But yung faith niyan, so most possibly, yun yung siya papatayin na. So sinasabi niya diyan, at that moment, pinapaalala niya na talagang naligtas ka dahil sa faith mo na yon. Pero hindi salvation from, iba pa rin yung salvation from hell. Kaya yung saved na yan is may context. Dapat nating usisaing maigi yung text para malaman natin ang background niya. Kasi meron iyang mga previous background. Yes.
historical background, no? Yung acquaintance mo na kay Jesus. Efren, no? Efren. Kay Abisha. Pero ba daw siya? Ako, okay po ba ang sinusunod sa church ay Heidelberg, hindi po. Heidelberg Heidelberg po yan. Catechism. Ay, yung three forms of unity. Opo. Basic Confession, saka yung Apostles' Creed. Canons of Dort, yan din naman yung 1689 ata eh. Yung Canons of Dort. Yan yung inano nila. Pare-pareho lang din naman yan. Parang ano lang yan, rehash. Sa three forms of unity, Mm. kanilang sinusunod yan. Sinusunod naman, wala naman pong problema. Kasi hindi naman nagkokontrahan po yung tatlong yan eh. Jean Diaz Seminar. Paano po yung may mental issue? Paano po salvation? It depends nga kung sila nagkaroon ng mental problem after they became adult. Di ba? Halimbawa, kung sila may mentally retarded since birth, kahit tumanda ang physical, ligtas pa rin sila kasi nga hindi naman niya alam eh. Kung ano ang ginagawa niya, kung sino ang Diyos. Wala rin siya kakayahang sumampalataya. So yung may mental issue, if from birth to death, save siya. Pero kung halimbawa, nagkaroon siya ng mental issue, o nabaliw siya, ay 12 years old na siya, o kaya siya ay 15 years old na, yung age ng accountability niya, before siya naging mabaliw, doon pa rin siya yun pa rin ang kanyang pananagutan sa Diyos. So meron pa rin siyang actual sin during that time. Kasi naniniwala tayo, ang bata, yun lang, wala pang abilidad na kumilala tungkol sa mabuti at masama, 7 years old below. Pag 8 years old, meron na karamihan. Yung iba nga, 7 years old, very. Nagmumura na. Nagmumura na. Alam na rin nila. No? At alam din nilang sila ay nagigilty na rin. Pwedeng guilty. Sa panahon po ngayon ba? Depende sa, ng bata yon sa advancement ng utak. Mayroon pong tanong siya si Brother Homer Pajaro. Ang pinag-aaral ko po ngayon ay siguro nasa dulo. No? Ang pinag-aaral ko ngayon ay Covenant Theology. Okay lang po ba makinig pa rin sa inyo? Kahit dispensation? Mali po. Hindi po kami dispensationalist. Kami po historic premillennialist. Hindi po kami dispensational. But modified. Iba po ang dispensationalist, no? Sa historic premillennialist. Ang historic premillennialist, yun ang view bago nagkaroon ng amillennialism. Dahil po prior to St. Augustine, yung mga church fathers like John Chrysostom, Irenaeus, no? Sila po ay premillennialist. At talaga naman premillennialist ang lahat ng apostol eh. Wala namang amillennialist na New Testament book na hindi man lang nabanggit doon na wala na talagang kaharian sa lupa eh. Kundi puro na lang figurative ang interpretation nila doon sa literal eh. Iba po ang historic. Well, para po malaman nyo ang pagkakaiba ng dispensationalism at saka historic premillennialism, punta po kayo sa gotquestions.org. I-type ninyo historic premillennialism. Makikita nyo doon na prior sa amillennialism, sa postmillennialism, meron ng premillennialism na talagang mayroong darating na 1,000 years. Yun naman ang point of contention doon eh. Talagang mayroong literal 1,000 years of reign of Christ on earth. So, kung ikaw po'y covenantalist, ay sad to say, ay wala ka talagang millennial kingdom. Kasi millennial po. Millennialist po ang covenantalism. So, at ang problema nga ginagawang figurative yung literal at yung literal yung figurative ginagawang literal. So dishonest na po yan, hermeneutics. Hindi talaga siya sinusunod yung historical, grammatical, historical method. Yung tama. Historical, grammatical, literal methods of interpretation. Nagkukulang sila doon at ayaw nilang interpret. Pag ayaw nila, gawin nilang figurative. Hindi honest to goodness talaga na Masasabi ko kasi marami na akong na-encounter na ganyan. Alam ko rin ang kanilang view. Pastor, nag-comment po si Modesto Lawas Rosales. Isa na ako pastor sa 4. Yung siguro doon sa pagtuturo po niya. Okay. Pero ano niyo po ako. Meron po akong friend invite. Hindi niyo po ako inaano eh. Ako po yung Corpus Valdemar Avellaneda Ramil.
Baka po hindi niya kilala sa ano kasi hindi kami friend. So pinifriend ko siya. Ako po yung Corpus Baldemor Avellaneda Ramil. Pag nakita niyo po yon at kayo ay inaano, kasi hindi ko po kayo ma-add pag di niyo ako in-add as friend. Hindi ko kayo ma-add. Sa huli siguro, brother, ay may mga tanong pa sa... hindi na yan. Mga masyadong 1689 bundok. Wala po Hindi yan. namin inaano yan. Matagal na po pati yan. Oo. Kung kayo po ay gusto ninyong mag-subscribe dyan, di, nasa inyo po yan. Hindi namin tinatalakay. Ay, say naman, Brother Homer, ay bakit naman hindi ka pa rito? Kung malapit ka rin lang at nang hindi ka na nag-aalangan mag-aral ng Covenant Theology. Oo nga. Nandito lang naman kami sa Sampaloc. Di ba? Originally naman, ako ang nag-refer sa kanya kay Pastor kay Pastor Leo. So hindi kita inaagaw. Ako ang nagbigay sa iyo sa kanya eh. Oo. Pwede kitang bawin. Iba yung agaw sa binawi. Kasi yung binawi, akin talaga dati, di ba? Yung inagaw, yung hindi iyo. Oo nga. Maintindihan ako ni Pastor Leo. Kaya lang, siyempre, kung mas malayo ka, we prefer your financial, yung financial aspect ng buhay mo. Kasi kahit kami, may mga members tayo na talagang dito gustong umaten, pinapa-attend ko sa kanilang, malapit sa kanila, kahit hindi mismong kapareho natin, at least kahit paano, may pareho ng konti. O mayroong eternal security, tapos naniniwala din sa total depravity, kahit na yung election nila ay unlimited. Okay, parang universalism. So pinababayaan ko lang kasi kita mo nasa Bagong Silang, tapos mamamasahe sila ng 300. Kasi sila ay 4, 300 balik-balikan. O di kaysa kayo ay gumastos kayo ng 300 pesos, o di doon kayo sa malapit, tapos ay gagastos lang kayo ng 50 pesos. Yung 250 ninyo, bilhin nyo ng bigas at saka ng pangulam. Meron na kayong one day na survival, Kasi kung mahirap talaga, kung mayaman ka naman, maghanap ka ng kahit malayo. Ikaw naman ay may sariling sasakyan eh. Malayo, pero talagang... Kayang-kaya mo namang gumastos. O, di ba? Kaya mo namang gumastos ng 150. Balikan, 300. Pwede kang mag-grab kung sa akala mo, doon ka mas talagang matututo. Why not? You just explore the possibilities. Sabi po niya, salamat po, Pastor. Okay lang po ba? Iba yung view ng ibang member? Okay lang. Ito po. Okay. Teka, wait. Pagka medyo malala na eh. Iba na. Pagka medyo kayo ay... Siguro, sa scale na 1 to 100, ang pagkakaiba lang ay 5. Hindi, hanggang 5. At least yung 95, pwede pa kayo magsama. Pero kung nag-80 na lang, tapos 20% na ang pagkakaiba nyo, ay medyo may tawag dyan, magkakaroon kayo ng salpukan talaga, isang araw. Hindi man ngayon, pero isang araw. Pero kung iba lang naman sa minor doctrines like yung Lord's Supper, na parang sa kanya ay in memoriam, yung isa naman may special presence, spiritual presence. Medyo papagtiisan mo pa yan, di ba? O amillennialism versus premillennialism. Hindi man dapat ipaglaban ng patayan yung hindi pa naman natin alam talaga tiyak kasi future pa, di ba? Future pa. At saka very minor doctrine na hindi naman makaka-apekto sa kaligtasan. Hindi naman makaka-apekto sa ating relasyon sa Panginoon. Kundi sa relasyon mo lang sa kapwa mo Kristiyano, doon lang makaka-apekto. Di wag mo nang intindihin. Kasi hindi naman makaka sa relasyon mo sa Panginoon eh. Bakit mo ipaglalaban pa yan? Out of topic. Ito po kaya napapakinggan ko po, may napapakinggan akong mga pastor, hindi ko alam, Calvinist po yan. Gaya nila Pastor Ramen, Kaliwag, Jorim Ramos, Derek Parpan, Treasuring mga reform po yan. Reform po yan, opo. Pamilyar po naman sila dito. Ewan ko lang po dun sa view ko ng infant salvation. Maaring yun lang talaga ang hindi nila pa na encounter. Yung view ng mayroong atonement for original sin and redemption for actual sin. Si Pastor Ramin po ay, kung hindi ako nagkakamali, ay Scripture alone. Baptist Church yung Si Jerome Ramos naman parang Solideo Glory yata pang church niya. Si Pastor Derek po ay Abkup yan. Kasama ko sa church dati. Okay po yan. Sinabi po ni Pastor Derek, di okay. Mga okay po sila, mga pastor na mga faithful naman. Siguro kung wala na tayong tanong,
Ano ba tayong tanong? Kung wala na, Opo, wala na. magpaalam muna tayo. Tayo ay mayroong importante din na lakad at paalis tayo ng madaling araw. No? Yun. Po, kami po yung papaalam na muna at hanggang sa susunod po na pagsasama-sama. Thursday. Hopefully, Thursday po, 8:30 No po. onwards. Ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you.